beloved Boss Mike Cervera. Ng travel authorities. Eto na mga kababayan ko, grabe ito. Oo, kung ang Pangulo at si Ramon Ang, mga kababayan, ay, ano Boss Mike, anong secret mo at yung looking ka? Meron nung ako sariling skin clinic. Ganun po yun, ha? Oo. Eto na mga kababayan ko. Oo. Kung ang Pangulong Bongbong Marcos at si Ramon Ang, na hindi naman ho empleyado at opisyal ng gobyerno, mga kababayan, ay nagsiservisyo sa bayang ito, mga kababayan, ano nyo naman ho, Oo. Ikumpara nyo kay Buday ito. Late night Boss Mike, hinabol ko lang, Mona Luis, makabawi-bawi man lang. Oo, JRS, 1986. Bawi tayo ng konti kasi talagang naging busy ako, gawa ng maraming pangangailangan doon po sa ating binuksang skin clinic. Yung pong ating Livive PH dyan po sa may Robinson, Gapan. Oo, mga kababayan sa mga taga Nueva Ecija, Pampanga, malapit lang ho sa inyo yan. Oo, Livive PH ho. Sa kung gusto hong magpakinis ng mukha, magpabata, nang hindi ho kayo nasasabihan ng inyong mga asawa, na kayo losyang na. Oo, bawal mabulok. Oo. Yang looking si Boss Mike kasi may steam cell. Mga kababayan, yan. Eto na mga kababayan ko. Singit nga natin. Singit ko lang, palatastas lang ho, mga kababayan. Ito ho ang ginagawa dyan. Tingnan nyo ho ito. Si Takero. Yan ho. Yan ho. Mga kababayan. Si Takero. Tingnan nyo, ginawa kay Takero. Diyan po sa natin sa ating bagong bukas na skin clinic. Ito na ho, si Takero. Tingnan nyo. Grabe, tingnan nyo. Yun, sarap na sarap si Takero dyan. Di ba? Ang lupit, Ang lupit ni Takero. Eto pa, si Stephen, mga kababayan, Nasaan na si Stephen? Eto, yan. Ayan, ayan, mga kababayan, sabay ho sila ni Takero, binabacuum ho yung mga blackheads, whiteheads. Ayan ho, yung mga makina natin dyan. Talaga naman, yan ho, si Stephen. Eto naman ho, may masahe rin ho, na talaga namang talagang kinagiliwan ni Chris Ulo. Ayan ho, mga kababayan, yan, ang ganda pa naman ng taga-masahe niya. Yan ganda, gandang-ganda si, si Chris Ulo. Ay, yes, nag-live sila kanina, Mona Luis, yan, si Chris Ulo yan, nagpapamasahe. So yan, mga kababayan, palatastas lang. Balikan ho natin itong si Buday, mga kababayan, eto na. Pasok, mga kababayan. Ng travel authority si Vice President Sara Duterte kung muli siyang babiyahe palabas ng bansa. Ayon yan, mga kababayan, natalakay ho ito kanina. Sapagkat mga kababayan, na ikukumpara ngayon ang trabahong kalabaw ni Pangulong Bongbong Marcos, idamay pa yung kanyang mga kaibigan tulad ni Ramon Ang para magsilbi sa bayan. Para, para ho gayahin ng mga bilyonaryo, trilyonaryo, mayayaman na hindi na alam kung saan ilalagay yung kanilang mga kwarta. Maraming ganun mga kababayan, So sana makatulong sila sa hindi panawagan, kung hindi naumpisahan na advokasya nitong si Ramon Ang, mga kababayan, Boss Mike, dami mong racket. Ganun talaga. Ganun talaga. Kung gusto natin ng mga extra, kailangan masipag tayo. Kita nyo, nung oras na, mag-aalas 12 na, imbis na nagpapahinga na ako, naka-live pa ako. Tuloy. kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
Kasunod ito ng pahayag ng Vice Presidente na gumagawa umano ng kwento ang Malacanang ukol sa kanyang mga biyahe. Giit ni Castro, kung hindi siya bibigyan ng travel authority, maaaring sabihing nilalabag ang kanyang freedom of movement. Nako! Hindi rin masabi ng palasyo kung lumampas na si VP Sara sa kanyang mandatory leave, ngunit nasa kanya pa rin ang desisyon kung nais niyang bumiyahe muli. Nako! Siguro hindi naman masamang maging responsable sa pagsasalita. Mas maganda sana na malaman niya kung ano sinabi natin bago siya sumagot. Although sinabi naman niya sa kanya panayam na wala siyang nakita or natinig kung ano sinabi natin, but still, nagtinta kasi siya ng negatibo sa Office of the President at sabi gumagawa kami ng kwento. Yun na nga. Definitely, wala tayong binanggit na siya nag-travel sa Kuwait. At tatandaan natin, tayo ay natanong lamang noon kung Sabado bago tayo pumunta ng Nako, mga kababayan ko. Yan na nga ngayon na mainit na issue. Nagkakasagutan po, mga kababayan, itong si Attorney Claire Yusek Castro at ang kampo ni Sara Duterte, ano? Mga kababayan. Sa totoo lang ho, natalakay ho din niyang kanina. Ano ba ang kaibahan? Sabi ko nga, ng pagbiyahe ng Pangulo at pagbiyahe ng Vice Presidente nyo. Si Pangulong Bongbong Marcos, naghahakot ho ng mga investors. Si Sara Duterte, gumagastos sa ibang bansa. Kita nyo? May ibang-iba ho yan. Pumupunta ron kasama yung mga tauhan. Ando doon, mga kababayan, naglalatag ng programa para manira sa sarili niyang bansa. Grabe, no, mga kababayan ko, no? Yan, no, fake news si Sara. Sabi rito ni Sheyan Patrice. Tangay. Ayan. Sumasagot ng di alam kung totoo yung sinasagot niya. Ayan na nga, mga kababayan ko. Alam niyo namang mahina talaga ulo ni Sara Duterte, di ba? Mahina ho ang ulo niyan. Kaya ho ganyan. Kung ano-ano nga sinasabi, mga kababayan, di ba? Ang Pangulo may dalang pera. Si Sara nilustay ang pera ng mamayan po. Yan. Totoo yan, mga kababayan. Kaya nga ho si Attorney Claire, galit na galit eh. Eto, mga kababayan, dinaan na ho rito sa sarili niyang vlog. Pasok. Na nagbiyahe siya ng Kuwait. Paliwan. Wala ho kasi. Alam nyo, pinapalabas ni Sara, ng kampo ni Sara, na sinabi daw ni Attorney Claire na bumiyahe raw ng Kuwait. Totoo naman na ikaw gala ka lang ng gala. Baka naman totoong babiyahe ka ng Kuwait. Kaya lang, siguro hindi natuloy, Perpetua Peralta, relax ka na. Ren, Boss Mike, sobrang sipag. Ganun ho talaga, mga kababayan. Kailangan ng sipag, tiyaga. Kita nyo, mga kababayan ko. Ayan, tingnan nyo. Sino ngayon ang lumalabas na kahiya-hiya? Siyempre, nakakahiya yung kampo ni Sara rito. Biruin ninyo, kita nyo, wala naman palang sinabi. Ang Malacanang at si Attorney Claire Castro na siya po ay, mga kababayan, bumiyahe sa Kuwait. Hindi pala sinasabi. Pero si Buday, para lang mapansin siguro, may magawang issue, idadamay ang Malacanang, idadamay si Attorney Claire Castro, Joseph Machete. Di ba? Remedios Rosario, Roy, Sarap buhay ni Sara Lustay. Swelduhan ng Pilipino, pero hindi nagtatrabaho. Tapos yan pa magiging presidente ng Pinas, gunggong ang boboto dyan, sabi totoo naman, di ba? Eto, tuloy. Sana inalam niya muna bago siya sumagot. Kaya VP Sara will always be a source of fake news. Kita nyo? Kita nyo sabi niya, nakakahiya, no? Sabihan ka ni Attorney Claire Castro na source ka lagi ng fake news? Sara Duterte? Ano ba yan? Di ba nakakahiya yan? Boss Mike, napanood ko po yung live nyo na The Big Five. Congratulations, thank you naman po. Sa Sabado ho uli. Marami hong nalilito, mga kababayan, tulad ni Evangeline Camelosa, nalilito rin yan Ulitin ko lang ho, mga kababayan, na ang gawin po ninyo ay pumunta po sa Radyo Pilipinas. Doon po sa
sa Radyo Pilipinas na mataas ho yung 1 million followers ang puntahan ho ninyo. Dahil ho doon tayo pinapalabas nila, no? At nasa TV na rin ho, Channel 3 mga kababayan, ha? Channel 3. Oo. Ano yata ng ABS-CBN yun? Mapapanood nyo rin ho doon, oo, na sa TV. Tapos ho, sa radyo. Oo. Mapapakinggan nyo rin ho sa radyo, mga kababayan. 3. Kasama na rin ho dyan. 4 nga ho eh. Pati ho yung YouTube account nila. Pero mga kababayan, mas okay po kung manonood po kayo sa kanilang Facebook page. Ano po? Doon na lang tayo magkita-kita. Tuloy! Balita! Sino ba nagbalita? Manila Bulletin. Agenda. Saan ko ini-imply na wala siya? Ang sabi ko nga wala tayong impormasyon. May balita na siya ay pupunta sa Kuwait. Yun ang sinasabi. May balita na pupunta ka. May balita. Wala naman sinabing pumunta ka. Di ba? Walang ganon. Just Mercy. Apokada. Boss Mike, saan po mapapanood dito sa US Channel 3? Opo, pwede rin ho kayo pumunta, sabi ko nga, sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Yung may 1 million followers, ano po, doon po, ha? Opo, Boss Mike, abangan ko po lagi. Ayun, thank you naman po. Tony Salinas, yan, shoutout po. Pero as we speak, wala tayong nakukuha pang impormasyon na meron siyang in-apply for travel authority. May Nako, kaya nga, ang liwaliwanag, wala pang ina-apply na travel authority. Mga kababayan, kapag kaho kayo kasi empleyado o kawani ng gobyerno, mga kababayan, yan, mga pulis, basta ho kayo empleyado ng gobyerno, kailangan nyo hong kumuha ng travel authority. Sabi ni Evangeline Camiluso, congratulations sa bagong show. Bibisita kami ng Hong Kong, ha? Pinaplano pa lang po yan. Hong Kong, gagawa tayo ng event po sa Hong Kong. Sa mga taga Hong Kong, mga kababayan, no? Abangan nyo ang grupo ng The Big Five. Ano po, mga kababayan, ano? Kasama ho natin yung marami pang tropa natin dyan, ng mga vloggers na paborito ninyo. Dyan po, mga kababayan, gagawa tayo ng event sa Hong Kong. Ayos po ba? Tuloy. Every Saturday ba yan? Opo, every Saturday. Pangintindihin yun. Pero never ko sinabi nag-biyahe siya without travel authority. My gosh, bakit? Travel authority po, iba ho yung e-travel. PNW. Yung e-travel, mandatory yun sa lahat ng mga papasok at lalabas ng bansa. Ano po? Yan po yung kailangan nating gawin. Paglabas ho ng bansa at pagpasok ng bansa, kailangan ho, gumagawa ho tayo, nagpipila po tayo sa e-travel. Ano po? Mga kababayan? Sabi rito ni sa 666, dumalaw sa akin si BP, nag-OJT siya dito for a while. Naku, Ogs, Isada, nandiyan na rin. Tuloy. She's VP, Vice President siya. Kahit siyang magtalokbong katulad ng ginawa sa Germany, makikilala at makikilala. Si Attorney Claire, mga kababayan, no? Kahit ikay magtalokbong, makikilala ka. Totoo naman, no? Nabanggit pa, naalala niyo po ba yung kasalukuyang binabagyo tayo? Yun naman yung pagtakas ni Sara Duterte. Natandaan niyo po ba yon? Yun na nagalit pa siya. Di ba? Nagalit pa. Antayin. Sabi rito, antayin kayo namin dito, Boss Mike. Baka makabalik na ako at that time. Pupunta po muna kami ng September sa makikipagkita tayo. Nandiyan pa ba si Carmela Salenga? Baka pwede mong ipunin yung ating mga kababayan na tayo magkita-kita, no? Kapi-kapi lang, masaya na tayo. Sige. Natandaan mo, ha? Sige, tuloy na. And we cannot travel without travel authority. Yan. Hindi ho talaga pwede na kayo, mga kababayan, magta-travel ng walang travel authority. Hihingi po kayo. Hihingi po kayo niyan sa gobyerno na kayo ay aalis. Halimbawa ho, kayo ay nasa PAO, mga abogado sa PAO, kailangan ng travel authority. Yan pong mga
mga nurse at doktor na pinapasahod po at empleyado ng gobyerno sa mga pampublikong ospital, kailangan din po. Kailangan din po yung pong mga sundalo at mga pulis. Yan, mga kababayan. Yung pong mga kawani ng gobyerno. Mga kababayan, lahat po yan. Yan pong mga senador, congressman, mayor, konsehal, lahat po. Kapitan, kailangan pong kumuha po ng travel authority. O, kita nyo. Hindi yata alam ni Buday yun, ano? Kahit po mga kababayan kasi pera niya yung gagamitin niya, kailangan pa rin niya hong kumuha niyan. Travel authority. Kailangan mo yan, Buday. Siguro hindi niya alam na kailangan yun. Oh. Dapat yun naisip na nga ni VP Sara na hindi ko pwedeng sabihin yun dahil hindi siya pwedeng magbiyahe nang walang travel authority kahit personal trip yan. Alam niya dapat yun. Kahit personal trip mo yan. Kaya nga tanong ko, saan ba uli ang biyahe mo, Sara Duterte? Banjeling Camilosa, bahala na kayo ha. Kailangan pa bang ikuha ng permit kapag tayo nagsagawa ng ano dyan? Ng konting pagtitipon? Baka mamaya hindi na kami makauwi ha. Oo. Oh. Tawa ko, Boss Mike, tanga po. Kaya para sabihin ko Abad. na nagbiyahe siya ng Kuwait nang walang travel authority, that's baloney. Yon, Remedios Rosario, oo. Oo, ha? Magme-message tayo, tatawag tayo sa mga kaibigan pa rin nating mga iba. Yan ho mga kababayan. Totoo naman po yung sinasabi ho ni Atty. Claire Castro. Kaya nga ho, laging barado rito yung kampo ni Duterte, ni Sara Duterte. Kasi ho mga kababayan, iba-iba yung pagkakaintindi nila sa sinasabi ni Atty. Claire Castro. Ano po? Grabe eh. Para bang nagpapakita ng kahinaan talaga ng pag-intindi. May sariling gobyerno si Sara. Oo, Republic of Sayad. Grabe naman. Oo, so yun mga kababayan. Kayo po, ano masasabi nyo? Hindi lang ho porke tayo ayaw natin kay Sara. Dahil po mga kababayan sa issue na kanyang mga kinasasangkutan, tulad nga ho dito sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan, bukod doon mga kababayan, ano ho masasabi nyo kay Buday dito sa banat ni Atty. Claire Castro na hindi yata alam ni Sara Duterte na kailangan niyang kumuha ng travel authority? Ano po, dahil hindi ho siya pribadong tao. O tayo po, hindi na natin kailangan yan. Oo, i-travel, yun ho ang kailangan natin. Pero etong kawani ng gobyerno, kailangan ho ng travel authority at kailangan pa rin nila na mag-fill up ng e-travel. Kasi ho mga kababayan, kailangan lumabas ho yan sa monitor ng mga immigration officer. Ano po? Hindi po nila ma-pick up. Sabi, Sara may sarili mundo. The truth should prevail. Sabi nga ni Carmela, yung mga Pilipino dyan, baka kaya mong tipunin, ano? Tipon-tipon tayo dyan at konting, alam mo na, palitan ng kuro-kuro, at konting programa na kahit wala ng mic, kung hindi, salitaan lang na, hindi na kailangan ng mic, lang tayo, kwentuhan lang sa isang parke, baka pwede, no? Para hindi na maingay, walang placard, ganun, walang kahit kung hindi kwentuhan, talakayan, ganun lang gawin natin, sabi ni Eugenia, nakakatakot maging presidente yan. Siya ang batas, siya ang masusunod, ang yabang niya. Pero sa totoo lang mukhang hindi umaalam si Sara, no? Mukhang nasanay sa Davao na kaya niyang gawin lahat yung gusto niya. Kung ano yung gusto niya, yun ang gagawin niya. Parang ganun, Gumawa si Sisa ng paraan para matawag na fake news at sirain si Atty. Claire. Alam nyo mga kababayan, noong pa man yan Kita nyo, Kita nyo mga kababayan ko. Sabi ni Kian, saan nga po? Banda dito sa Hong Kong. Boss Mike, kung saan po pwede tayo magtipon-tipon. Okay yan, abangan mo Kung saan tayo pwedeng magtipon-tipon, doon tayo. Yan. Di ba mga kababayan ko? Si Sara mukhang nasanay na yung gusto niya, gagawin niya.
nakalimutan niya yata na vice presidente siya. Na kailangan marami pang pwedeng gawin. May requirement sa pagpunta sa ibang bansa. Sa totoo lang, alam niyo po ba na may mga kawani ng gobyerno na isang beses lang po sila pwede hong umalis ng bansa. Buti nga si Buday, mga kababayan sa loob ng isang buwan, ang daming pinupuntahan Di ba? Hindi kaya ni Buday. Hindi talaga. Hindi kakayanin. Wala. Malabo, mga kababayan, nakayanin pa. So yan, mga kababayan, ha? Niraos natin yung live ngayon para bukas marami tayong hinanda para bumanat, Ramon Ang Tandem 2028 and Bongbong Marcos para gaganda na. Alam nyo, mga kababayan, kung pwede nga lang, kung pwede lang, entitled nga, Boss Mike, kung pwede lang na si Pangulong Bongbong Marcos, magtuloy-tuloy, dagdagan pa ng kahit 6 na taon. Sasang-ayon ba kayo? Kung ako lang tatanungin, sang-ayon ako. Sa Causeway Bay, ayan, sa Causeway Bay daw, marami na hong nagbibigay ng ng lugar sa Hong Kong. Basta abangan nyo kami dyan. Maniwala kayo. Kami ay dadating. Po? Sana, bahala na kayo sa amin, baka mamaya hindi na kami makauwi. So, kailangan maging lang tayo maingat. So, ngayon mga kababayan, hanggang dito na lang at bukas na lang uli natin to ituloy dahil talagang ganon. Leia, 27. Tulog ka na, Boss Mike. Mukhang pagod ka na. Ilang araw mga kababayan Takbo rito, takbo ron. Yun, hanggang sa natapos yung ating skin clinic na buksan na natin at ayun, gumagana na. At eto pa, yung pong pinaghandaan natin na Radyo Pilipinas natin, yung ating programa doon tuwing Sabado, abangan nyo po mga kababayan. At talagang mag-i-enjoy kayo kasi nagsama-sama po yung mga paborito nyong vlogger. So mga kababayan, hanggang dito na lang. At syempre, maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kita po tayo bukas. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Lagi nagsasabing, mali natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.